Heavenly Father, maraming salamat po. Dahil narito kami, Panginoon, upang magpahayag ng aming pagsamba, ng aming pagmamahal sa inyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos, tunay po na walang katulad, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na ito na kami po ay minsan pa palalakasin mo at gagamitin mo upang maging daluyan din ang kalakasan para sa aming mga kapatid. Pakapagpalain mo, O Diyos, ang gawain ito. Panginoon, alisin mo po ang anumang mga hadlang na maaaring kumuha ng aming atensyon na nakatuon lamang sa inyo. Panginoon, tulungan mo rin po kami na magkaroon, Panginoon, ng isang puso na nagnanasa lamang, Panginoon, na sambahin ka at papurihan ka, O Diyos. Linisin mo kami, patawarin mo po kami upang lahat ng aming gagawin, Panginoon, sa iyong harapan ay maging karapat-dapat. Panginoon, iyo pong samahan din ang aming mga kapatid na patungo pa lamang sa lugar na ito. Maging ang aming mga kapatid na sumusubaybay sa aming online worship, Panginoon, we're asking you, Lord, to bless each and every one of them. Lord, as we celebrate this day, a celebration of your goodness and faithfulness, Lord. May your Holy Spirit continue to fill this place, O Lord. At maramdaman namin, Panginoon, ang kanyang pagkilos sa aming buhay, Panginoon. Kung may mga sakit ay yung pagagalingin, Panginoon. Ang mga walang-wala, Panginoon, ay yung pagpapalain at patuloy na bibigyan, Panginoon, ng kasagutan ang lahat ng aming mga hiling. Sapagkat ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Ama. Kami ay ang iyong mga anak, Panginoon. Pinupuri ka, tinatakila ka sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! And amen! Tayo po papuri sa ating Panginoon. Sabi nga po sa mga awit 98 verse 4-6. Pagkaingay na may galak, lahat na nasa daigdig. Si Yahweh ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa salin ng mga dila, kayo lahat ay umawit. At si Yahweh ay purihin sa ating mga tugtugin. Tutugin din ng trompeta na kasali o tambuli, pagkaingay sa harapan ni Yahweh na ating hari. So sabi sa salitang ito, tayo'y magpuri sa ating Panginoon. So paano natin pupurihin siya? Gagamitin natin yung mga boses po natin. Kasi paano tayo mag-iingay kung hindi natin gagamitin yung boses? Ang sabi dito, gamitin natin yung boses para papurihan ang ating Panginoon. Hindi gamitin sa chismisan o sa trabaho lang. Gamitin natin ito para itaas ang pangalan niya. Amen po ba? Yan, kaya po, sama-sama tayo magpuri, magbigay ng galang sa ating Panginoon. Sa may
magpuri at sabihin sa ating Panginoon na mahal po natin siya. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita'y pagbabalik, pagkat sa piling mo'y lagi. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan man di kita'y pagbabalik, pagkat sa piling mo'y lagi. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo. Iaalaw, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita'y pagbabalik, pagkat sa piling mo'y lagi. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo. Iaalaw. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo. Iaalaw. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita'y pagbabalik, pagkat sa piling mo'y lagi. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Katulad nga po ng sinabi ni Sister Ara, our God is able and our God can do anything. Tunay nga na wala siyang katulad. Kung sa Kanya tayo lalapit, we will feel the peace of mind and heart. Hindi tayo mapapagod na kahit anong problema man yung mararanasan natin. Kasi we know our God is beside us. Hindi niya tayo papabayaan. Because anak tayo ng ating Panginoon. Lagi natin tandaan, we are daughter ng ating Panginoon. We are son ng ating Panginoon. Sabihin po natin sa ating Diyos, ikaw lang po yung aming aawitin. Ikaw lang po ang aming sasambahin.
Pagdakilaan mo, kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan
Ikaw po na makapagbigay ng peace and joy sa aming puso at isipan, God. Thank you po, God, dahil lagi po kayo na dyan to always comfort us, to always give everything that we needed po, Father God. Thank you po, God, dahil hindi po kayo nagkukulang sa amin, God. Thank you po, God, dahil lagi po kayo nandyan sa tabi po namin para i-correct kami, i-guide kami sa lahat na aming ginagawa po, Father God. We love you so much po, Father God. Thank you po, God, dahil kayo po ang aming Ama, ang aming Creator po. We love you so much po. God, we are here po, God. Muli humingi na kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan po namin ginawa po, Father God. Help us, God, na lagi po namin tandaan na dapat pagmulin po namin ang aming buhay para sa inyo, God. Teach us, God, na magamit po namin ang buhay po namin sa ikapupuri niyo at sa ikataas ng inyong pangalan po, Father God. We ask for your help, God. Give us the wisdom kung paano po namin gagawin ito sa aming buhay, Father God. Father God, sa lahat po na mangyayari pa po, God, ikaw po ang mag-touch sa aming puso at isipan, God. Kayo po ang kumabay sa amin po, Father God. Muli po, nagpapasalamat po kami sa lahat ng blessings na tatanggap po namin sa inyo, God. At sa mga blessings na matatanggap po, Father God. We love you so much, Father God. This is all we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umaga nito na minsan pa tayo po ay lalahot sa pagtanggap ng malalahapunan. Ating po muling alalahanin ang dakilang sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Isus upang tayo ay tubusin sa ating pagkakasala. Kaya bago po natin tanggapin ang tinapay at ang katas ng ubas na siya sumisimbolo sa kanyang katawan at dugo, tayo po lahat ay lumapit sa Panginoon sa isang panalangin. Tayo po ay nagtayo. Po ang maraming Diyos na makapangyari sa lahat. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Na minsan pa kami po ay dinako mo sa bahay sa Panginoon. Upang muli, Panginoon, na magsama-sama, mag-alin at pagsamba sa iyo, Panginoon. Upang itaas, Panginoon, ang ito at ilang pangalan, O Lord. Salamat, Panginoon, sa iyo kapatihan, O Lord, sa pag-iibig sa amin, Panginoon. Sa isang buong linggo, Panginoon, na kami po ay yung ginabayan at iningatan sa lahat ng aming gawain. Kaya sa oras na ito, Panginoon, tagalay namin ang buhay at kakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoon, sa iyong kaputihan at patuloy na pagsama niyo sa aming Panginoon sa lahat ng mga pagsubok namin at pagtagumpayan, Panginoon, pagkat kayo, Panginoon, ikasama namin. Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, sa aming pagkatanggapin, sa aming pakikibahagi ng banal na katulog, Panginoon. Inilapit namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga sarili. O Lord, batin niyo po, Panginoon, lahat ng aming mga nagawa sa isang buong linggo, Panginoon, na kami ay nagkamali at nagkasala sa inyong paningin, Panginoon. Lahat ng aming mga pagkakamali at pagkakasala na ito, Panginoon, hinihingi namin, Panginoon, ito ng kapatawaran para sa iyo, Panginoon. Upang sa aming pagtanggap, sa pakikibahagi namin sa gawaan ito, Panginoon, ay maging malinis kami, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming isip, Panginoon. Anumang karumihan na taglay na ito, Panginoon, nababatid yung lahat ito, Panginoon. Didilisin niyo po ito, Panginoon. Gawin niyo kami, Panginoon, karapat-dapat, Panginoon, yung makibahagi sa gawaan ito, Lord. At itinataas namin sa iyo, Panginoon, ang tinapay at ang katas ng ubas na siyang sumisimbolo sa iyong katawan at dugo, Lord, na aming tatanggapin. Pagpalain niyo po ito, Panginoon, upang ito po ay magdulot sa amin ng kalakasan sa aming physical at mga katawan, kalakasan sa aming spiritual. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Bagamat kami, Panginoon, ay hindi karapat-dapat, Panginoon, kami ay makasalanan na ulo. Inihandog niyo po, Panginoon, iniaalay niyo ang buhay upang kami ay maligtas na ulo. Salamat, Panginoon. Ito po nga aming samasamang dalangin sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Minsan pa, Panginoon po natin ang sulat ni Apostol Pablo buhat sa unang Korinto, chapter 11, verse 23 hanggang sa sumusunod. Narito po ang sinasabi. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo, noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Isus ay dumambot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin ang tinapay. Matapos maghapunan,
Sumambot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong matapos maghapunan, dumambot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Ating pong inumin ang kopa. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagpalit. Purihin ang kanyang mga salita. God is good. And all the time. Amen. Wala bang palakpak si Lord? Kamusta po yung ating 1 week? Blessed po ba? Alright. So ano ba yung date nung tong last week? 15, ano? Kamusta yung 15 natin? Okay, no? Blessed ba tayo financially? Meron bang nakapagsabi nung nakaraang linggo na thank you Lord, meron na namang blessing ng financial? Or hindi pa dumadating yung 15, ubos na yung makukuha natin. Ano? So sometimes ganon, no? Lalo-lalo na sa mga working people, na pagka darating yung sabihin na natin compensation or salary, parang kinocompute na natin in mind, no? Na hindi na naman sapat, parang kulang pa. Hindi nyo napapansin, routinary. No? And at the end of the day, pagka natapos yung araw na yon, parang pagod na pagod tayo kasi parang nami-mismanage natin. So, yung verse natin for today ay makikita natin sa 2 Corinto, no? 9:6. So, sa Tagalog, ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. So, isang maiksing kwento lang. Merong isang teacher na ang desire niya talaga is makatulong sa mga estudyante. So, dahil ganoon yung desire ng puso niya, nakaisip siya na magtayo ng foundation, scholarship. Pero napakabigat ng responsibility na yon. But that is the desire of her heart. No? So, nagtayo siya ng foundation. Sa umpisa, mahirap. No? Yung halos investment niya, yung buong sweldo niya or kinikita niya, invest niya doon. And meron siyang mga nakausap na mga sponsor na nag-invest din. And tumagal na mga ilang taon yung pagiging nila. Parang gipit talaga. But they prayed, no? They prayed na una ang prayer nila is masustain, no? Masustain lang yung scholarship program doon sa mga estudyante. Kasi maraming estudyante. No? And through God's grace, tumagal yung scholarship program nila. And nakagraduate yung mga scholar. And mga nasa dean lister yung mga scholar, no? Nagkaroon ng magandang trabaho, no? And in return, it pay back. No? It pay back, tinulungan ng mga estudyante yung scholarship program, yung foundation, and napakalaking scholarship na siya ngayon. So, yung investment na ginawa ng teacher na yon is hindi natin masasabing very short lang, o yung sapat lang, o yung sobra lang doon sa kanyang kinikita. No? So, she made her decision na kailangan magtanim ako kasi ito yung naging verse, inspiration verse niya is yung 2 Corinthians 9:6. So sabi niya, pagka magtatanim siya ng mas malalim, mas mataas yung magiging bunga. And true enough, no? Kung minsan, mga kapatid, yun din naman ang desire natin, di ba? Na makapag-invest, makatulong sa kapwa. Pero sometimes nawawalan tayo ng focus, no? Pero ang sabi nga, ito yung mga ilang tips para daw hindi tayo ma-out of focus. Una, sabi, let's focus on the results. So, i-focus natin kung ano yung results. Yung babae na to, nag-focus siya doon sa magiging buhay ng mga estudyante mabibigyan ng scholarship. No? And
Celebrate yung small wins. So, ibig sabihin, mga kakonting mga accomplishment, celebrate natin. Stay connected. Inspired and be inspired, no? Ibig sabihin, kayo mismo, tayo mismo, pwede tayo magpatotoo. No? Yung pamilya namin, talagang hindi namin masabi kung paano kami nakaka-survive, pero napakabuti ng Diyos, dumarating talaga yung blessing na hindi mo maasahan. No? Kahit meron kang something or financial matters, kung wala namang provision, so hindi mo rin magagawa. Pero andito yan ng Diyos, no? He's always providing yung opportunities. And reflect on personal growth. So alam naman natin, mula nung tayo ay pinanganak, kahit pa paano, meron tayong accomplishment, personal growth. Trust the long-term vision. And lastly, don't forget to pray and meditate. So yun, pagka nakuha natin, siguro hindi ma-out-focus yung vision natin na tumulong sa kapwa. No? Yung tandaan natin, yung mga giving and tithing natin, wala, ano yan, ang napupuntahan niyan is greater good. No? Greater good. Marami tayong tao na natutulungan, physically, financially, and spiritually. Okay? So, don't lose our focus. Let's bring back yung blessing na nare-receive natin sa ating Panginoon. And don't worry, be blessed din tayo ni God. Okay? So, yeah. Let's come to the Lord in prayer. Yes, Lord. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming pong salamat sa lahat ng blessing na pinagkakaloob po sa amin, O Lord God. Maraming pong salamat sa mga provisions, opportunities, O Lord God, na pinagkakaloob po sa amin, O God. Lord, may mga times na dumarating sa point ng buhay po namin na sometimes we lose our focus, Panginoon, and natatalok niyo, Panginoon, ang aming words, O Lord God. Lord, huwag mo pong hayaang, Panginoon, na mangibabaw ito sa aming puso at isipan. Bagkus, Panginoon, we stay on greater good, Panginoon. We stay on the focus. And Lord, huwag mo po kaming pabayaang makalimot, Panginoon. Lord, ang aming pong pagkakaloob sa oras pong ito, Panginoon, ay ito po ay aming inaalay, Panginoon, sa inyo. At alam po namin, O God, na ito po ay magagamit, Panginoon, sa inyo pong ubasan, O God. Alam po namin na marami pong tao na matutulungan ng mga bagay nito. Lord, muli, ang dalangin po namin ay patuloy pong provision sa bawat isa. Yung, especially yung aming pong mga kalusugan, O God, inyo po itong pagpalain. Bigyan po kami ng maayos at malakas na pangatawan. Yung provisions po sa amin, Panginoon, into a financial matter, Panginoon. Lord, ipinapabot po namin sa inyo at sa inyo po kami nagdidepend, Panginoon. And Lord, sa oras pong ito, Panginoon, ang aming pong dalangin ay patuloy mo pong i-bless ang bawat isa ng kalakasan at financial matters. Lord, muli, pagpalaan po ang aming pong mga kaloob na ito. Sa pangalan po ni Jesus, ang aming dalangin. Amen. Ito
Good morning po sa lahat mga kapatid. Good morning. Okay, kagaya nga po na sinabi po ni Pastor, ako po yung bibigyan po ng pagkakataon ng Panginoon na sa umaga po ito ay siya po maging mensahero sa ating lahat. Ano po? Medyo pagpasensya nyo lang po aking boses at video. Namamalag po na konti, nabasa po ako ng ulan eh. Pero hopefully, bigyan po tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na may deliver po ito ng maayos. Last Sunday po, siguro mo po mga kapatid, na-experience niyo po yung isang matinding pagsubok sa ating lahat. Tama po ba? Ano po ba yun mga kapatid, kung natatandaan niyo? Nasa kalagitnaan po ng privileges ng ating pastor, nawalan po tayo ng power. Nagkaroon po ng problema yung mga linya natin ng kuryente. At doon po nasubok mga kapatid yung ating pong patience. Ano po? Talaga pong congratulations po to sa mga nakapagtiis. Talaga pong natapos po natin yung gawain kahit tayo paypay ng paypay. Nakapag-take no tayo. Hindi po kami rin. Kahit po mainit at tayo nagpapaypay, nakapag-take note pa rin tayo ng mga message na dapat po natin isulat, para ma-review po natin sa ating mga tahanan. So maraming salamat po. And again, kinong-congratulate ko po tayong lahat na talaga po hindi po naging hindrance sa atin yung kawalan ng power at nagiging mainit. Kung kapalit naman ng mga spiritual na pagpapala buhat sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, papag-usapan po yung pagsubok mga kapatid. Yun po yung tema ng ating mensahe sa umagang ito. At ito po ay binigyan ko po ng title, na pagsubok ba o parusa? Na maaaring isipin ang ilan sa atin. So tayo po ay magkakaroon ng katanungan kung minsan, hindi naiwasan. Ito po nararanasan ko, ito may pagsubok o parusa ng Diyos. At yan po yung ating tatalakayin sa mga ito. Bago pong lahat, gusto ko pong basahin sa inyo, sinasabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Sa wikang Tagalog po, sabi po ganito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, minsan pa po sa umagang ito, kami po ay mag-aaral at makikinig ng iyong mga salita. Dalangin po namin, Ama, na iyong pong presensya ang bumagitna sa bawat sa amin. Bigyan niyo po kami ng talino, ng bukas na puso at isipan, ng pakinig, Panginoon, upang amin pong marinig at maunawaan ang mga mensahe niyo po na ibibigay niyo po sa amin sa pamagitan po ng iyong kabalingkod. Nawa, Lord, maging agalakan po sa aming mga puso ang lahat po ng salita mo na ibibigay mo sa amin. Magsilbi po itong inspirasyon sa bawat isa upang lalo po kami maging matibay ang aming pananalig sa inyo, Panginoon. At ganoon din sa iyong bugtulanan. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pagdating po ba mga kapatid sa pagsubok, kapag ating napapag-usapan yung mga trials na dumating sa ating buhay, sino po ang unang-una nyo pong naisip? O ika nga po candidate para sa inyo na anak po ng Panginoon na dumanas sa matinding trials? Di ba, sino po? Tama po, Yun din po yung aking naisip. Si Job, At talaga naman pong kung sa pagsubok din lang ang pag-uusapan, pinakamatindi po siguro sa Bible, yung kanyang po'y pagsubok na dinanas. Bigyan ko po kayo ng konting background kayo, Si Job po ay isa pong lingkod ng Panginoon. Siya po ay isang mabuting tao. Ito po yung background niya, May malinis na pamumuhay. May takot sa Diyos at hindi gumagawa ng masama. Meron din po siyang 10 anak, 7 lalaki at 3 babae, at pinakamayaman sa kanilang lugar. Marami din po siyang pag-aari. Yung kanya pong tupa ay 7,000. May just imagine, dami nun. Yung kanyang kamelyo ay 3,000.
Yung kanyang baka, 1,000 at yung kanyang mga inahing asno ay 500. Yung po ang sabi ng Job, chapter 1, verse 1 hanggang 3. Ganun po kayaman, ka-influensya si Job. No? Pero ang tanong po, bakit sa kabila po ng pagiging matuwid ni Job, ay nangyari sa kanya mga bagay na ito? Ano po ba ang nangyari sa kanya? Ito po. Una po, nawala sa kanya ang kanyang mga alagang hayop, and even pati yung mga pastol niya. Ninakaw po yung kanyang mga baka at asno. Tinamaan naman ng kidlat yung kanyang mga tupa. Ninakaw ang kanyang mga kamelyo. Yun po ang nakasulat sa Job chapter 1 verse 13 hanggang 17. Ano po? So yung kanyang pag-aari po sa isang iglap, nawala. Pati yung kanyang mga tagapag-alaga o yung kanyang mga pastol. Natapos po ba doon mga kapatid? Hindi pa po. May mas masakit pang nangyari sa kanya after noon. Namatay po yung kanyang 10 anak na nagkakatuwa po doon sa bahay ng pinakapanganay, nagkakasaya, kumakain. Umihi po yung malakas na hangin, gumuho yung bahay, natabunan sila lahat, patay lahat. Yung 10 anak ni Job. Tanong po, huwag namang mangyari. Pero kung sa atin po kaya mangyari yun, ano po kaya ang magiging reaksyon natin? Kayo po ba kaya ay magwawala? Kayo po ba kaya ay magtutungayaw? Magagalit po ba kayo o sisisihin niyo po ang Diyos? Of course, pwede po may makaramdam o makagawa ng gano'n kasi tao lamang tayo, nadadala siguro ng pangyayari, ng emosyon, pwede may mangyaring gano'n. Kung mayroong taong umakto ng gano'n, ano? Sa tindi po ng trahedyang nangyari sa kanyang buhay. Pero alam niyo po ba, sa kabila po ng lahat ang pangyayari ito, si Job po ay hindi nagkasala, hindi po niya sinisi ang Diyos. At nagpakita po siya ng kababaang loob. Natapos po ba doon? Hindi pa rin po. Pwede po natin itanong, bakit pa nangyari kay Job yun? Kasi po ng mga panahon yun, i-recap po natin yung mga pangyayari ng unang panahon. Ito po si Satanas, kasi walang magawa magaling. Gala po ng gala no? So, nung biniting po ni Lord yung mga anghel, kasama po si Satanas, kasi bago naman siya naging Satanas, si Lucifer, isa po siyang anghel. Di kasama po sa meeting, nag-meeting si Lord. Ay, sabi niya kay Lucifer, ano ba ginagawa mo? Ito, parot pa rito, mag-alagala. Napasin mo ba yung aking lingkod na siyo? Opo, nako, talaga po namang napakabuting tao ni Job, no? Kaya lang naman ho yung nagtatapat sa inyo, kasi pinagpapalaan nyo, subukin kaya natin kuhanin yung natangari-ari na pag hindi po nagalit sa inyo. Di sige, subukan mo siyo. Kunin mo yung mga nasa sa kanya. Huwag mo lang siya papatayin. Yun nga po nangyari. Kinuha yung kanyang kabuhayan, even pati yung 10 niyang anak kinuha, pero hindi pa rin po nagkasala si Job, sa tindi ng mga pagsubok na yon. Ito po yung sumunod. Sabi naman po ni Lord, kumusta? Ay, ginawa ko na po yung napag-usapan natin kay Job, hindi pa rin po kayo sinisi, hindi pa rin nagalit. Kaya naman po gano'n kasi pinagpapalaan yung kalusugan, subukan ko pong sakta siya pag hindi sinisi kayo. Di sige, gawin mo ang gusto mo, huwag mo na siyang papatayin. Ito nga po si Satanas, kung mo Satanas, wala naman maisip na magaling, sinugatan ba naman yung buong katawan ni Job? Naku, sa panahon natin yun, siguro para yung keto, bulata lang pakalagang nagkasugat-sugat. Si Job. So, umupo na rin siya sa lupa, kumuha siya ng, po yung bibinga kung tawagin, yung mga basag na mga palayok, yung tira-tiraso, yung mga talimbuhin, dumampot siya ng kinukot-kut-kut-kut niya yung mga parang langit ika nga ng sugat. Yun na lang ginagawa niya. Buong katawan po, tatad na sugat. Hindi naman po siya pinatay ni Satanas. Pero, ito po yung matindi. Nagkagano na nga po siya, nagkasugat-sugat ang buong katawan, yung kaisa-isang taong dapat sana yung asahan na susuport at aalalay sa kanya. Abay, sinulusulan pa siya. Sino po yun? Yung kanyang asawa na dapat siya damayan. Sabi ba naman, isumpa mo ng Diyos mo, nangyari sa iyo yan, no? Ano po sabi ni Job? Nagkasala po ba? Nakinig po ba sa sulsol? Sabi po niya, bakit? Kasaganaan lang ba? Ang dapat natin expect Lord, hindi ba pwedeng kasama rin ang kahirapan? So sa kabila po ng nangyari kay Job,
Hindi po siya nagkasala kahit sa salita man lang. Hindi niya sinisi ang Panginoon. Kung sa atin po kaya uli, tanong ko po yan sa atin lahat. Kung sa atin po kaya nangyari yun, dapat ikaw isang tao pwede mong asahan ay hindi ka dinamay, sinulsulang ka pa na magrebelde sa Panginoon. At gano'n ang kalalagay ng ating katawan, tatad tayo ng karamdaman. Ano po kaya ang gagawin natin? Bakit ko po binabanggit ang background ni Hope? Para po ipaunawa sa ating lahat dito na lahat po tayo hindi excuses sa mga trials. Lahat po tayo ay mayroong tsansa na maka-experience niyan. Iba't iba nga ng uri o klase ng pagsubok ang pwede po nating ma-experience. Pero si Hope po, sa kabila ng pangyayari sa kanya, hindi po siya nagkasala. Of course, pag binasa po natin yung buong chapter po ng aklat ni Hope, may mga pagkakataon na parang siya ay nangatwiran. Pero hindi siya nagalit sa Panginoon. Nangatwiran siya sa Panginoon na, ay, ako naman ay matuwid eh, dapat hindi ako magkaganito. Pero kung ating pong babasahin yun, bandang huli, ibinles po siya ng Panginoon. Lahat ng nawala sa kanya, ibinalik doble pa. Binles siya ng Panginoon. Bakit? Kasi sa kabila po ng mga pagsubok na yun, hindi po siya nagkasala sa Panginoon. Mayroon po tayong kanya-kanyang uri o klase ng mga pagsubok sa buhay. Pero ang hamon po sa atin sa umaga ito ng Biblia, dapat tayong maging matatag at huwag magkakasala. Sa mga napapagdaanan po natin pagsubok na yan, ano po ba? Yun po yung tanong, ano po ba ang naging reaksyon po natin? Meron po akong 4 na uri ng pagsubok na gusto ko pong talakayin sa inyo at gusto po kayong tanungin, ano po ba ang inyo pong na-experience at ano po ba ang inyong naging reaksyon? Ano po ba yung 4 tayo mga kapatid? Una po, unexpected losses. Kagaya nangyari dito. Hindi naman niya expected. Nawala po yung kanyang properties, at the same time, nawala rin po yung kanyang pamilya. Meron po tayo mga pangyaring ganyan. May nawawala sa ating kabuhayan. May mga negosyo natin, mayroong nalulugi. Yung mga small business natin na yun na nga lang ang ating inaasahan na pang-araw-araw, medyo nalalagay pa sa balag ng alanganin. Ano po? Yung ating mga pinagkakakitaan na doon tayo umaasa ng kabubuhay, humihina. Diba? Kunwari tayo yung namamasada, humihina ang pasada. Matumal, ika nga. May mga tinda tayo, nagiging matumal. So, unexpected losses. Mga negosyo biglang nalugi na wala. Ganun po yung nangyari kay Hope, hindi po ba? Lahat ng kanyang properties na wala. Nakawalan tayo naman sa buhay. Oh. Si Hope, hindi lang isa na wala. 10, sabay-sabay pa. Ano po kaya ang ating nararamdaman? Ano ang ating maiisip kung sakaling mga unexpected losses ay nangyayari po sa ating buhay? Alam niyo po mga kapatid, ito po nangyayari sa atin kasi merong bigay na lesson sa atin natin Panginoon. Ano po yun? To test our strong and steady way trust in the Lord. Yun po yung tinatawag na unwavering trust. Ano po, tinignan ko po sa dictionary, ano ba yung unwavering trust? Ang ibig sabihin po pala is strong and steady way of trust in the Lord. So, tinetest po ng Lord yung ating unwavering trust to test our temper and to control our emotion. Kaya po yan nangyayari. Gusto po tayong bigyan ng lesson ng Panginoon na i-control mo yung iyong emotion. Kapag nangyayari sa buhay mo yan, huwag kang magwawala, huwag kang magagalit, huwag kang magre-rebelde. Lalo mo pang patibayin ang tiwala mo sa akin. Kasi pagsubok ko lang sa iyan, hindi parusa. Ano po?
unexpected losses. Pagka po tayo, hari na wag naman, pero makaka-experience po ng mga bagay na ganyan, lagi po natin unahin isipin ng Panginoon, Lord, bakit ba nangyayari sa akin to? Ano bang mensahe mo sa akin? Kasi, kung tayo po ay tapat sa ating Panginoon, ay bakit naman niya tayo parurusahan? Ang Lord naman, parehas na Panginoon yan. Hindi ka naman niya parurusahan kung wala kang ginagawang mali. Pero binibigyan ka niya ng pagsubok kasi gusto ka niyang matuto. Yun po ang lagi natin tatandaan. So, again, nangyayari po ito to test our unwavering trust, to test our temper, at tinuturuan niya tayong i-control yung ating emotion. Ano po? Kapag hindi po natin ito na-control, pwede kasi tayo magkasala. Yun ang iniiwas tayo ng Panginoon. Amen? Pangalawa po, unanswered prayers. Yan. Lahat tayo siguro nakaka-experience yan. Dasal tayo ng dasal, pero ang tagal ng sagot. Di po ba? Si Job po, nagsabi si Job ng ganyan. Sabi ni Job sa kalagitnaan ng kanyang book, sabi niya, kung ganito nila na experience ko, Lord, kunin mo na lang buhay ko. Yun po ay prayer. Kung lahat po ng prayer natin kay Lord ay yes ng yes si Lord, ay di siya po matagal na namatay kung masandali yun. Hindi niya na natanggap yung blessing sa dakong huli. Kung sinunod ng Panginoon yung kanyang prayer, tapusin ko na lang yung buhay ko. Kasi ganito na lang kalagayan ko. Pero hindi po no? So tayo po, kapag po tayo dasal ng dasal, at hindi po sinasagot ni Lord yung ating mga dasal, may mensahe po siyang ibigay, gusto ibigay sa atin. Halimbawa po, ipinagdadasal po natin magkaroon tayo ng trabaho. Kasi wala tayong kita. O meron naman tayong tinatangkilik pero yung financial stability natin, ika nga po, medyo nasa balag ng alangan So, nagdadasal tayo na sana umunlad naman yung buhay natin. Sa mga dalaga, sa mga binata, ay po dyan, nagdadasal yung kanilang love life. No? Sana naman na magkaroon ako ng minamahal. Pero wala pa rin. No? Good relationship sa pamilya. Nagpe-pray po tayo na sana naman, Lord, maayos yung relasyon namin sa pamilya namin. Para dumating naman ang araw o panahon na kami buo, hindi kami away-away. Wala pa rin sagot. Yung peace of mind na gustong-gusto mong maranasan para makatulog ka naman ng mapayapa sa gabi kasi wala kang iniisip, tila wala pa rin sagot. Ano po kaya magiging reaksyon natin? Isipin po ba natin na, nako, nakakainip na mamaghintay? O parang nawawalan na yata ako ng pag-asa? Nakakalimutan na yata ako ng Diyos? O hindi naman yata niya pinakikinggan ang mga prayers ko? Kayo po ba nag-isip na ng ganyan sa inyong mga sarili? O, alam ko po, hindi kayo aamin. Pero kung kayo po nakapag-isip ng ganyan, huwag po. Ayaw po ni Lord na nag-isip kayo ng negative. Negative po kasi yun Ayaw po niya ng ganon. Hindi ba natin naisip na baka po kaya nangyayari yun, tinetest lang po ni Lord yung patience natin. No? Gusto niyang sukatin yung patience mo. Na daan ka bang maghintay sa kanyang perfect timing? Handa ka bang maghintay sa kanyang sagot? He tested ourselves, yung ating patience ay matuto nating hintayin yung kanyang perfect na sagot sa kanyang perfect time na inilaan sa atin. Bibigyan ko po kayo ng example mga kapatid. Si Abraham po at saka si Sarah. Ano po? Di sa book po ng Genesis chapter 18 verse 9 to 15. At kung kayo po ay nagbabasa sa ating daily devotion, ay dinanggit din po ito ni Pablo sa aklat po ng Roma chapter 4 verse 16 hanggang 21. Si Abraham po at saka si Sarah ay tumanda na po, ano? Umabot na po siya ng talagang ugod-ugod. At si Sarah naman po ay hindi na dinadat na ng buwan ng dalaw. So wala siyang chance na
magdalang tao. At tumanda na nga po sila, wala silang anak. Ay ang pangako po ni Lord sa kanila, kay Abraham, magiging ama ka ng taong sindami ng bituin sa langit. Napakarami po nun. Billion siguro yun, ano po? Ganun daw kadami ang magiging anak niya o lahi niya. Eh matanda na nga po kahit isa walang anak. Ay paano naman mangyayari yun? Ang tanong po, nawalan po ba ng tiwala si Abraham sa Panginoon? Hindi po. Yung mga books po na binasa ko, kung yung sinabi ko, kung yung pong binasa, no? Naroon po yung pangyayari. Basahin ko po yung sa Roma. Sabi po dito, ayon sa sulat ni Apostol Pablo, sabi po sa Roma chapter 4 verse 16 hanggang 21, sabi po dito sa Tagalog, kaya nga ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos tulad niya. Yamang siya ang ama na ating lahat. Ganito ang nasusulat. Ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananaligan, ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumilikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asa, yan, tingnan niyo po, bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya ay magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, kasindami ng bituin ang magiging lahi mo. Mag-100 taon siya noon at umugod-ugod na, ang asawa naman si Sarah ay baw. Gayunman hindi nang hina ang kanyang pananalig. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya po pala tayo sa ating mga panalangin ay tila unanswered, tila hindi pa tinutugon ng Panginoon. Gusto po niya tayong turuan na yung ating pananalig ay lalong maging matibay. Yung patience sa ating pagkatao ay lalo pang tumindi ka nga. Na tayo ay hindi dapat mainit, kundi matuto po tayong maghintay sa kanyang perfect timing. So, sa ngayon po, kung tayo po ay nakaka-experience ng ganyan, mga unanswered prayer, ito po yung sagot. Tinuturo lang tayo ni Lord, yung ating patience ay tumibay, humaba, at yung pananalig po natin ay tumibay. Amen? Pangatlo po, unexpected risk. Ano po bang risk na to? Yung mga panganib, yung mga karamdaman na biglang-bigla na dumadapo sa atin na ayaw naman natin. Pero unexpected, dumating sa atin na experience natin. Yung po bang feeling natin, ito na yata ang sakit na ito ang tatapos sa buhay ko. Ito na yata ang katapusan ko. Para hubang ang pakiramdam natin ay iginugo po tayo unti-unti. Tinatalo tayo ng ganyang mga pagsubok at gusto tayong ibagsak. Ano po? Yung mga ganyang klase po ng pagsubok, mga karamdaman na ayaw naman natin pero dumarating sa ating physical ng mga tawan. Yung iba po naman, sasabihin po, ito na siguro, hanggang dito na lang ako. Sayang naman. Hindi ko na yata makikita yung mga apo ko. Hindi ko na yata makikita yung mga apo ko magsisilaki at magsisipag-asawa. Hindi ko na yata yun makikita. Kasi parang dito pa lang sa sakit na ito, kung mga pagsubok na itong ayaw ko naman, dito na yata ang katapusan ko. It's look like, kaya kung para bang gahigante yun sa harapan natin, sa tingin natin, na yun ang mapapabagsak sa atin. Parang ika nga po, kagaya ng pinanood natin minsan, Facing the Giants, ano? Parang isang higante ang tingin mo doon sa problema yun, gusto kang durugin, gusto kang bagsak. Pero I tell you mga kapatid, bigyan ko kayo example lagi sa Bible, si David po and Goliath. Di po ba? Si David, binatilyo pa lang. At hindi po siya mandirigma, musikera po siya eh. At the same time, pastol. Si Goliath, warrior ng mga Pilisteo. Eh nung hinamo niya po ang mga Israelites, hinamo niya ang Diyos. Ano po sabi ni David?
Higanti ka masalaki, ang hinahamon mo, ang aking Diyos na buhay. Lalabanan kita. Eh, tinawanan po siya ng mga ibang Israelites. Nagduda sa kanya. Kapatid niya, walang tiwala sa kanya. At lalo naman yung mga tribu ng Pilisteo. Talagang in-underestimate siya. Ang lit-lit mo, dudurog. Papakain ka sa ibot sa mga hayop, sabi ni Goliath. Si Goliath kasi, laki, no? Hindi ako nagkakamali, yung armor niya, 165 pounds ba? Ay, di nasa mga 80 kilos pong mahigit yun. Ano siya kalaki? Sabi, kaya-kaya niyang buhatin ng katawan yung ganun kabigat kasi malaki nga siya. Pero natakot po ba si David? Hindi po. Kahit kahigante yung nasa harap niya, tinalo po siya ni David sa bato lang. Yung isling lang ni David ang ginamit niya. Eksakto. Tumama sa noo, tulog, ayun. Pinugutan niya ng ulo, patay. Naigupo po ba si David? Naigupo? Hindi po. Yung higanting problema na nasa harap niya, tinalo po ba siya? Hindi po. Siya po yung nanalo. So ano po ang mensaheng ibig sabihin sa atin ng Panginoon kung tayo po nakaka-experience sa ganyan? May mga naranasan din po tayong problema ganyan o pagsubok na tila higante sa ating buhay. Pero hindi tayo dapat matakot. These trials may happen to test our trust in our God. Kagaya rin ni Job, nagkasugat-sugat, parang yun akala niya ikamamatay na niya yun, pero napagtagumpayan niya. Tayo rin po, kahigante man sa harapan natin yung mga trials na yan, gusto lamang tayong bigyan ng lesson ni Lord to test our trust sa Kanya. So wag po tayong basta-basta bibigay at wag po tayong pagugupo sa mga higanteng suliranin sa buhay na dumating sa atin. Pang-apat po at panghuli, facing trials and temptation. Ano ba yung mga trials and temptation na sinasabi ko? Bibigyan ko po kayo ng isang pinaka-basic na example. Temptation po muna. Baka po hindi kayo aware, pero ito po sa inyo lang, baka wala yan, mga bagay yan. Pero kung inyo pong iisipan, ipag-iisipan at i-meditate na mabuti, temptation para sa akin to. Ano po yun? Halimbawa po, naimbitahan po kayo sa isang pagtitipon. Pinauna kayo, sumama kayo. Pagdating doon, may alak, may sigarilyo, at may mga pagkain bawal sa atin. Sasabihin niyo ng kaibigan mo, tikin ka muna. Ay, hindi ako nainom eh. Hindi, isang shot lang eh. Wala naman si pastor. Wala ka naman kasama rito. Hindi naman namin sasabihin, sige, isang shot lang. Ay, hindi bawal sa akin yun eh. Isa nga lang eh. Tikman mo lang. Sige na nga ha, pero kung sasabihin ha, yun na. Tumigim ka ng isang shot. Temptation po yun. Umuo ka, talo ka ng tukso. May sigarilyo. Meron dito sigarilyo. Masarap to. Sige na. Isa lang. Isang stick lang. Wala naman nakakakita. Hindi, tinigilan ko na yan eh. Christian na ako eh. Wala nga si pastor dito eh. Ikaw lang naman dito. Hindi namin pagsasabi. Tinikman mo rin. Isang stick. Sige nga. Isang stick lang. Again, tinalo ka na naman. Ito na ngayon. May pagkain. Tayo po, para sa kaunawan ng lahat, at kung tayo po may bisita, gusto ko po ipaunawa sa inyo, ang Kristiyano po mga kapatid, hindi po kumakain ng bawal. Well, sa sinabi po ng Biblia, ang Christian po, dapat sumunod. Bakit dapat? Batas kasi. Hindi naman pinakikiusap sa iyo ng Panginoon eh. Iniuutos sa iyo, kaya dapat. Ang sabi po, sa aklat po ng Leviticus, chapter 15, at saka sa bagong tipan sa Acts, chapter 15, sabi ni Pablo, pag po ang mga pagkain ay may halong dugo o hindi na patigis, hindi po tayo dapat kumain. Bawal. May dinuguan. Sarap itong dinuguan. May puto. Kain ka. Sarap sa uso yung puto sa dinuguan. Bagong luto. Masarap-sarap pa. Kain ka. May kilala po kung ganyan. Uncle ko po. Wala naman dito eh. Uncle ko po, INC. Opo, INC. Nung pong mga panahon, katoliko pa po ako. Ito po lola ko sa mother side. Napakasarap pong magluto ng dinuguan. Talagang mo pong the best.
Ako po noon ay high school. Nakakasabay ko po ngayon kumakain yung aking uncle. Pero ang kinakain ko po naman, hindi yung dinuguan, yung apritada. Eh sabay po kami kumakain. Sabi ko po sabi po kasi pag queuing, mas matanda sa nanay mo, kaka. Ang tawag, kaka. Ay di ba ikaw ayun si. Bakit ka kumakain ng dinuguan? Wala naman ang ministro ko dito eh. Nakakasarap-sarap na luto na inay. Ba't naman na hindi ako kakain? Ay, kain mo siya na kain. Sabi ko, sabi mo bawal. Pag nakikita, pag hindi pwede, sabi niya. Huwag po natin tutularan yun. Sa atin po, dito sa Church of Christ, bawal din po tayo kumain nun kasi pinagbawal po ng Diyos, pinagbawal ng Biblia. Baka po kayo hayinan sa isang pagtitipon na atin na nyo, kayo magpaula, yung temptation na sinasabi ko, tinalo na po kayo. Yung po yung sinasabi ko, mga basic lang, akala natin ordinary lang, pero hindi natin alam, nagkakasala na pala tayo, napapatokso na pala po ang Kristiyano. Ano po? Si Daniel po, bilang example, dumanas po ng ganitong pagsubok sa Book of Daniel, Si Daniel at ang kanyang mga kaibigan, nung sila po ay pinili nung hari na maglingkod, kasi nakitaan po sila ng yung personality nila, qualified sila maglingkod. Ngayon, napamahal po sila sa hari. Sabi po ng hari ni Daniel, special kayo na tagapaglikod ko. Kaya ang kakainin nyo, hindi kagaya ng kinakain ng mga ordinaryo ko lingkod. Kung ano yung kinakain ko, yan din ang ipapakain ko sa inyo. Para kumbaga, mas special kayo, mas maging malakas kayo. Bawat kong pagkain, yung inihayag na Daniel, yung hari, hindi nila kainin. Siya, at yung tatlong kaibigan, sabi ngayon na doon sa tagapagbigay, pwede bang hindi na lang yan ang ipakain mo sa amin? Pwede naman, kaya lang, pag nalaman ng hari, baka patayin ako. Kausapin mo yung tagapagbigay ng pagkain. Kinausap po ni Daniel, pwede bang gulay at tubig na lang ang iserve mo sa amin araw-araw. At hindi namin kakainin yung kalagayan na kinakain nyo kasi bawal sa amin yan. Bilang mga lingkod nga sila ng Panginoon. So madaling salita po, araw-araw, tubig at gulay lang ang kinakain ni Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan. Pagdating ng panahon na iniharap sila sa hari, tinignan yung kanilang personality ay mas malakas po, mas guwapo at mas malusog sila kumpara doon sa kumakain ng mga karne. At hindi pa po yun. Pagdating po sa patanasan ng talino, ay di hamak po yung apat, mas matalino. Bakit? Binles po ng Panginoon ang kalabahan, kalusog at katalinuhan kasi sumunod sila sa pinag-uutos ng Diyos. Yun po yung example na gusto kong iparating sa atin na yung temptation, pagdating sa pagkain, ginagamit talaga ni Satan yan, huwag po kayong patalo. Ano naman yung trials? Sabi niya, Pastor, trials and temptation. Ito po yung trials. Pagdating po ng panahon, iba na yung hari. Si Haring Nabucodonosor. Yan. Sabi po nung hari, nagpatayo ng malaking ribulto. Araw-araw, lahat ng nasasakuma ko, pag narinig niyo yung trompeta at tunog ng iba't ibang mga musical instrument, kayo ay luluhod sa ribultong pinagawa ko. Lahat po ay sumunod, maliban doon sa tatlong kaibigan ni Daniel. Sabi po ng tatlo, hindi kami maaaring yumukod yan kasi Diyos-Diyosan yan. Pag hindi kayo sumunod, ihuhulog kayo sa pugon. Susunugin kayo, mamamatay kayo. Mas gusto pa namin ihulog kami sa pugon kaysa kami maniklohod sa Diyos-Diyosan yan kasi hindi yan ang Diyos namin. So sa madaling salita po, tumunog nga yung trompeta, lahat araw-araw na yukot, maliban doon sa tatlo, may chucho. May sip-sip. Nagchucho sa hari. Halari. Yung tatlong kaibigan natin yan, ni Daniel hindi nasunod sa inyo. Kasi si Daniel, mga panahon yun po, iba yung kanyang kinalalagayan, hindi siya kasama ng tatlo. Yung tatlo lang na nandun. Ganun ba? Hindi ba nasunod sa akin? Sige. Yung pugon, painitin nyo ng 7 ulit na init at ihulog yung tatlong yan. Sa madaling salita po, inihulog nga yung tatlo, yung naghulog, sa tindi ng init, nasunog, namatay. Yung tatlo na itulak, pagdating po doon sa pugon, sabi ng hari,
Di ba ikatatlo yung inihulog ko? Eh, ba't parang apat? At parang Diyos yung isa. Nagpadala po pala si Lord ng angel, sinave yung tatlong kaibigan ni Daniel. Ni kapirasong galos, ni kapirasong uli, ni kapirasong buhok o damit, ni wala pong nasunog. Buhay yung tatlo na natakad-lakad doon sa gitna ng napakainit na pugon. Ngayon, tinawag nung hari, bumasa nga kayo rito. Paglabas po, sinek, wala man na pasugat-sugat. Paano po nangyari yung milagro yun? Ang Diyos po ang nagbigay ng kaligtasan sa tatlong kaibigan ni Daniel. Kasi bakit? Hindi po sila sumunod sa utos ng Panginoon. Yung pagsubok ng Diyos sa kanila, hindi po sila napatalo. Hindi sila naliklod at sumamba sa Diyos-Diyosan. Sa ating buhay po mga kapatid, mayroon po ba kayong bagay na mas binibigyan niyo po ng mas malaking atensyon sa inyong buhay? Kunwari po, mas mahal niyo ang trabaho niyo kaysa sa inyong pamilya. Nagpapasama halimbawa ang inyong asawa sa inyo, ay sa iba ka na lang magpasama. May pasok ako, may overtime ako, sayang naman yung sasahurin ko. O kaya, may anak na nagpapasama sa inyo sa school, kasi kailangan ng appearance sa magulang, hindi nyo samahan kasi may lakad kayo ng boss nyo. Araw ng pagsamba, linggo, may pasok, may overtime, may double pay. Inuuna mo yung trabaho, yung pagsamba sa Panginoon, sinet aside mo. Mas mahal mo ang kayamanan mo kaysa pamilya mo, kaysa sa mga kamag-anak mo, kaysa mga kaibigan mo. Pag po tayo ganyan ang ginagawa, yun po yung Diyos-Diyosan ng inyong buhay. Hindi man yan literal na ribulto o larawan, once na binigyan mo ng too much attention ng bagay na yan, yun po yung tatayong Diyos-Diyosan. Diyos sa inyong buhay. Ang mga kaibigan po ni Daniel, hindi na patalo dyan. Kaya po sila binilas ni Lord. Sa atin po nawa, kung may mga Diyos-Diyosan man na nag-a-attempt na kunin yung ating atensyon upang sa kanila natin ipukol yung ating focus o ating atensyon at hindi sa Panginoon, huwag po kayong patatalo mga kapatid. Dahil yan po ay ayaw na ayaw ng Panginoon. Lagi pong tandaan, kapag tayo po ay dumaranas ng itong mga trials and temptation, paraan po ito ng Diyos to challenge our moral and spiritual integrity. Yun po yun. So ngayon po, baka po sa atin dito may nakaka-experience ng ganun. At least ngayong umaga, alam na po natin ang ating gagawin. Ano po? Huwag po natin ibibigay yung ating buong attention pagkatao sa mga Diyos-Diyosan niya sa ating buhay. Ating pong ikapapahamak yan. Wala naman po masama maghanap buhay. At ako naman po, nakaranas din ng ganyan. Kaya si Brother Orlan, nakasama ko po sa company. Matagal kami nagtrabaho. Ako po, inaabot ng 42 years in service. Pero, kahit ganun katagal, hindi ko po pinalagtaang maglingkod sa Panginoon. Simula na maging Kristiyano ko. Mapagpatunay po niya, sila Pastor, talagang since 1999, magkakasama po kami. At hindi ko po pinipapalit yung trabaho. Pwede hindi ka makatid ng pagsamba kung may sakit ka. Wala ka talagang magagawa. Pero pag trabaho, talaga po nakikiusap ako, i-day off niyo po yung Sunday ko kasi kailangan po ako na ng bahay. At binibless naman ni Lord kasi kinakatok yung puso ng mga boss ko. Pumapayag. Kasi yung iba po ayaw, no? Lalo sa supermarket, mga department store, ay hindi ka talaga papayagan. Weekdays ang day off po. Pero ako naniniwala. Kasi alam ni Lord na gusto niya makapaglingkod ako sa Kanya. Binigyan ako ng department na Sunday and day. So, ipag-pray po natin kung kayo po may mga experience na ganyan na ang day off nyo ay hindi Sunday, ipag-pray po natin na may bigyan tayo ng chance kahit mga 4 hours lamang every Sunday, makatin po ng pananampahan. Kasi ang Diyos po natin, yung totoong Diyos, hindi po yung hanap buhay, hindi po yung pera. Amen po. Bilang pagbubukas po, ang pagsubok po ay hindi parusa ng Diyos. Ano po? Paraan niya po ito, una, to test our unwavering trust to the Lord, to test our temper, to control our emotion. Kapag nakakaras po tayo ng tinatawag na
unexpected doses. Pangalawa, He tests our patience. Tinetest niya yung pasensya natin to wait for His perfect timing. Para matuto po tayo maghintay sa kanyang perfect timing para sa atin. Kapag we experiencing unanswered prayers, tinetest niya yung patience natin. Pangatlo, He tests our trust to Him kapag humaharap tayo sa mga higanteng problema at panganib sa ating buhay. Gusto niyang i-test yung ating tiwala sa Kanya. At pang-apat, He tests our moral and spiritual integrity kapag tayo po'y nakararanas sa mga tukso, physically and spiritually. Kaya dapat po tayong maging matatag at iwasang magkasala. Amen po? Muli po tayo po yung nalangin. Lord, salamat po Panginoon sa mga salita niyo po na inyo po binigay sa aming lahat. Nawa Lord, lahat po kami ay natuto. Hindi lamang po ang aking mga kapatid, kundi maging ako man Panginoon. Nawa lahat po kami natuto na yung mga salita at yung mga paalala sa amin na kapag kami po pala Panginoon ay dumaranas o nakakatanggap ng mga trials, ito po Panginoon ay hindi mo parusa. Ito po, Panginoon, ay mga pagsubok na binibigay mo sa amin upang kami po ay yung turuan, na lalo po kami maging matibay at matatag ang aming pananalig at tiwala po sa inyo. Lubos po kami dumadalangin, humihiling na lagi niyo po kami bigyan ng palakasan. Saan man po mga kakulangan sa aming buhay, ikaw po magpagpulong, Panginoon. Sa aming mga shortcomings, ikaw po magkumpleto. At lagi niyo po kami palalahanan na maging isang matapat na Kristiyano na buong po ang tiwala at pananalig po sa inyo. Maraming salamat po, Ama. Uli binabalik namin sa inyo lahat ng papulit pasasalamat na yan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. 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 Tayo po lahat ng stay po for our prayers. Pupurihin ka, O Diyos.
pagtatapos po mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa pagsama mo sa amin, Panginoon, sa aming gawain nito, Panginoon, sa aming pagsamba sa inyo, Panginoon. Nawa, Lord, na ibigay namin yung aming the best na pagsamba at pupuri sa inyo, Panginoon. Nawa, Lord, kinalugdan niyo po ang bawat gawain na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat sa pagpapala ng inyong mga salita na aming narinig ngayong umaga, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na patuloy namin itong ipamuhay, Panginoon. I-apply namin sa aming buhay, Panginoon, sa aming paglakad sa mundo ito, Panginoon. Na maging matatag kami, Panginoon, na hindi kami bibitaw sa inyo, Panginoon, sa kabila ng kami dumaranas ng mga pagsubok, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil ito ay babaunin namin sa aming buhay, sa aming paglabas ngayon, Panginoon, sa tahanan, sa bahay na ito, Panginoon. Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga kapatid namin na dumaranas ng mga pagsubok, pagkakasakit, Panginoon, sa kakulangan, sa financial, Panginoon. Pagpalain po ang bawat isa ng mga kapatid namin ito, Panginoon. Lord, sa pagsamantala po namin pagkahiwa-hiwalay ngayong umaga, dalangin po namin, Panginoon, ang inyong pag-iingat sa bawat isa, Panginoon. Puspusin niyo po kami ng banal na Espiritu, Panginoon, na siyang gagabay sa amin, Panginoon, sa araw-araw namin buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo po ang papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tanggapin po natin, mga kapatid, ang pagpapala. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Jesucristo na ating Panginoon. Sumakanya nawa ang kalwalatian at ang karangalan at ang kapangyarihan, kapamahalaan bago pang lahat ng panahon.